Nakiusap ng maayos sa inyo, gaganyanin mo. Wala nga volume yung tugtog, pero yung boses, nakikiusap lang naman kahit 30 minutes lang. Maghahanap buhay lang ako. Ano ba naman yung 30 minutes? Ay kanina pa nga kayo nag-uumpisa. Grabe, wala talagang maitutulot na maganda kapag meron kang kapitbahay na atribida. So mapapansin nyo, talagang inaway niya itong live seller na to na naghahanap buhay lang naman. Kaya panoorin natin yung buong eksena nila. Isang oras lang naman, at kahit nga Mo naman kahit nagkukwentuhan nyo kami na kami ay ingay. Yan lang yung hanap buhay lang naman, isang oras lang. Hanggang 2 oras lang naman. Samantala kayo pag nagbibidyo, okay kayo. Kahit alang oras, kahit hindi kami makatulog, okay lang. Nakikiusap sa inyo. 30 minutes lang, maghahanap buhay lang. Ganang palibasa talaga, wala kasi kayo. Nakikiusap sa inyo Nakiusap naman kami, baka pwede. Nakiusap ng maayos sa inyo, gaganyanin mo. Wala nga volume yung tugtog, pero yung boses, nakikiusap lang naman kahit 30 minutes lang. Maghahanap buhay lang ako. Ano ba naman yung 30 minutes? Ay kanina pa nga kayo nag-uumpisa. Lagi kayong ganyan. Pag naglabas ako ng pang-live ko, saka kayo gaganyan. Saka kayo dadali ng ganyan. Nakikiusap sa inyo ng maayos. Kayo ang piling nyo, teritoryo nyo lahat. O ay yun at hindi ko naman inaangkin. Hindi naman kami matagal mag-ano. Nakikisuyo sa inyo at naghahanap buhay. Lahat tayo may karapatan sa barangay na ito. Sana naman Masyado kayo. naman ang kaunti. Nakikiusap ng maayos, bigla kang magwawala. Hanggang gabi kayo Hindi ko naman sinabi kayo nagbabayad. At hindi ko kayang bayaran ng kuryente nyo. Kami mahirap lang, kaya kami naghahanap buhay ng ano. Mayaman nyo. Sino nagsabing mayaman kami? Kung kami mayaman, hindi na kami magpapakahirap. Mag-aaribuhan pa. Nakikiusap sa inyo, hirap na hirap niyong pakiusapan. Aba, ay nagpunta na dyan ang nanay ko. Nakiusap ng maayos. Pwede isang oras lang. Mahina na nga ho yung tugtog, pero ang boses ay napakalakas po. Kaya nga nakikisuyo. Kaya nga ho nakikisuyo. Ay alam niyo ho ba yung salitang nakikisuyo? Wala si kayo, kahit saan tayo magdating, Naku, ay kayo nga'y lagi nang nairereklamo ng mga kapitbahay Kami bagay nag-aano sa inyo. Aba, nakikiusap sa inyo ng kahit 30 minutes lang, maghahanap buhay lang. Ay wag kayong mag-alala at bibili din ako ng video at itatapat ko dyan sa bahay nyo. Hindi po bili ka. O talaga, bibili ako 10. Diyan ko itatapat sa harap nyo. Mahirap. Diyos, ako'y nakikisuyo, nakikiusap sa inyo. Lagi kayong ganyan, pag kayong naiingayan, kaunting ingay. Marami kang imik, pero pag kayong nakakabala, baliwala sa inyo. Disclaimer lang hindi ko kilala si ate, pero nakikita ko siya lagi sa FYP na nagla-live selling. Tapos, yung experience niya na inaway siya habang nagla-live, na-experience ko kasi yan. So, yun ang ibe-base natin sa discussion dito sa video. Eto na, yung ating reaction. Ang initial na naramdaman ko is, alam mo yun, parang biglang na-recall ko yung nangyari sa akin na napahiya din ako. So, ramdam ko talaga kung ano yung naramdaman ni ate na na-distract siya. Tapos, napahiya din siya dahil alam niyang nagla-live siya and very aware siya na may mga nanonood sa kanya at naluloka kung ano ba yung nangyayari. At may nagtatalak sa, ewan ko, sa background ni ate na talagang nag-exchange of words na sila. In my case naman, may live din na ginagawa ako tapos may ganyan na eksena. So, instead na ituloy ko yung live ko, in-off ko na lang, nagpaalam muna ako sa mga viewers. And ayun, wala na akong ganang mag-live kasi nga na-interrupt na. So, yun yung naalala ko nung
napanood ko si ate na magla-live sana, magla-live selling para makapaghanap buhay. Kaya lang, ininterrupt siya ng away ng kapitbahay. Yung second relatable story ko naman, ito yung risk kapag nag-vlog ka or nagla-live ka sa may open space na may mga tao talaga na nakakakita sa'yo. Kaya nga, marami ang nagre-recommend na kapag mag-vlog ka, doon ka sa loob para mas comfortable ka, walang distraction, and minimize yung noise, yung mga ganon. That's why kapag mapapansin nyo, during nagla-live ako or nag-vlog ako, nasa loob ako ng structure para hindi ako ma-distract or hindi ako ma-intimidate kapag may mga ibang tao na imbis na nakakonsentrate ka sa sasabihin mo or pag-vlog mo, biglang nadidistract ka dahil sa mga presence ng mga tao, especially kapag medyo ususera siya na parang ma-disturb ka. May istorbo ka sa pag-vlog, yung mga ganon. Ni-recommend itong video na to ng isa sa mga nanonood kung ano daw ang magiging reaction ko kay ate na binansagang shampoo girl ng ibang content creator na biglang sumulpot yung atribidang kapitbahay. Para sa akin, basing from my experience, for me, iiwasan ko na lang yung kapitbahay, especially kapag mag-vlog ako. Kasi, di ba, kapag medyo naiirita siya sa pagmumukha ko, so maganda na lang na umiwas na lang ako para, alam mo yun, kapag next time na magla-live ka o kaya mag-vlog, hindi mauulit yung nangyari before, yung ganon. Tapos, second, kung pwedeng kausapin, di kausapin kung ano man yung issues para at least magkaroon ng chance na masettle. Tsaka ang number 3 is, maswerte si ate girl kasi nag-viral yung kanyang video and pinag-uusapan na siya ng iba't ibang content creators. Beneficial yon kasi magkakaroon talaga ng possible increase ng watchers niya, ng followers niya, tapos potential buyers, especially regular buyers na bibili ng kanyang kung anong product na ibebenta online. Kaya maswerte ka kapag nag-viral ka in a good way. So, in a good way naman yung pag-viral ni ate girl. Kaya, goods yun kasi there will be a significant na change. Especially kapag i-base mo sa graph, no? Kung isa ka na content creator or a live seller na binibase mo yung number of sales mo every day. Kapag may inventory ka na ginagawa per day, mapapansin mo yung numbers na kapag nag-i-increase, all goods yan. Kesa naman mag-decrease, di ba? Okay? So, yan po ang ating reaction and I hope na nagustuhan nyo to kasi marami ang makaka-relate dito sa eksena ni ate girl, especially kapag content creator ka or especially kapag meron ka talagang kapitbahay na hindi mo may iwasan yung kanyang bunganga or attitude. Okay, so that's it guys. Thank you and have a wonderful day.